Okay, so good morning everyone, and let me introduce myself first. I am Mr. Christian Dikina, your assessor for today for Cookery and Sito. And ngayon, nandito tayo sa Golden and Sito Center, TESDA Center na accredited ng TESDA para mag-take kayo ng NCito. I'm here to assess your performance. And before that, let us have an introduction first about sa gagawin nating event ngayong araw. Bago ako mag-umpisa ng introduction sa inyo, gusto ko lang sabihin or ipaalam yung aking mga credentials pagdating sa NC2. Once again, my name is Christian Dikina. I am NC2 Buzzer ng Bread and Pastry Production, FBS or Food and Beverage Services, and Cookery NC2. And ngayon, matapos kong makapasa ng mga NC2 and after kong mga graduate ng SLSU Lucena, FSM, I am a graduate of FSM, BTBT at FSM Food Service Management. Napag-desisyonan ko na mag-take para kumuha ng license or validity para maging assessor ng Cookery NC2. So marahil, majority sa inyo or most of you ay alam kung bakit nandito kayo, tama? Nandito tayo or nandito kayo para kumuha kayo ng Cookery NC2. So, sa Cookery NC2, dito sa Golden Assessment Center, meron tayong kailangan COC or kailangan nyo ma-accomplish within this day para mapasa nyo ang NC2. So, first one, the COC1, which is produce appetizer, appetizer and salad, and soups rather. So, ang COC1 is appetizer and soup. Then the COC2, the salad and the main course, which is the salad, meron tayong leafy and non-leafy. Dito naman sa sa main course natin, nagko-compose siya ng 3. The side dish, vegetable side dish, starch, it's either rice, pasta, or other mashed potato like that. And the other one is the protein, or the meat, fish, red meat, or etc. that consists of protein. And the COC3, which is the hot and cold dessert na kailangan nyo mag-produce. And with a total of 3 COCs, and pag na-accomplish nyo yun within the given time, makakapasa kayo sa NC2. Ngayon, mag-run ng ating NC2 or ang duration ng Cookery NC2 is I will be giving you 4 hours, and sa loob ng 3 hours, bibigyan ko lang kayo ng 3 hours para sa pag-prepare or pagtapos ng tatlong COC nyo, which is the COC1, COC2, COC3 na nabanggit ko kanina. And the 1 hour is for oral questioning and the total of 4 hours. Ngayon, bakit 4 hours? Kasi ito yung standard allot time na binigay ni TESDA sa atin para masukat ang inyong skills. So bakit nga ba meron tayong oral questioning? Para saan si oral questioning? Oral questioning natin is based din sa ginawa niya na actual na paggagawa ng Cookery NC2 sa pagsasagawa. Procedure, ingredients, mga dapat gawin, measurements, etc. To know na alam niyo ba talaga yung ginagawa niyo hindi lang sa pagpa-perform, which is dapat sa ulado nyo rin or dapat sasagot nyo rin yung mga katanungan na ibibigay ko sa inyo. Sa NC2, isa sa ating standard na hindi lang makakapag-produce kayo ng appetizer, soup, salads, main course, dessert, etc. Dapat verbally or mentally makasagot din kayo sa akin to know na competitive or globally competitive. Kasi dito sa Golden Assessment Center, we are ensuring na paglabas nyo dito or pagkatapos nyo ng assessment, hindi lang basta kayo pasado dito sa ating NC2. Dapat kayo ay globally competitive, ready sa mga trabaho na opportunities. Yun, dapat ay mag-excel talaga tayo sa ating performance. So let me ask first, bago ako magsimula, meron ba dito may mga mental issues, health issues, emotional issues, may hika ba, sakit sa puso? Wala? Okay, that's good to hear. Kaya ako tinatanong to is, baka mamaya nagluluto kayo dyan, ikaw, sir, matuwa ka na lang dyan, mamaya si mama pala is may sakit sa puso or ina-asthma sa uso, hindi niya kayanin. Just magsabi lang kayo sa akin. Just tell me if you have a problem, okay? Huwag kayo mag-hesitate.
Kasi bibigyan namin kayo ng oras para magpahinga and then para magpatuloy ulit. Iniiwasan natin dito sa ating assessment center na magkaroon ng mga ganyang issues para safe tayo. And iniiwasan na natin yung mga... Kasi once na i-allow namin kayo na mag-take ng NC2, excuse me, once na i-allow namin kayo mag-take ng NC2 na may health issues and may mangyaring masama sa inyo, syempre, assessor ang mapapagalitan or madadali ng mga testa, mga tauhan sa testa. So dapat, we are ensuring na hindi lang mentally, dapat physically prepared din kayo para makapag-perform or makaisagawa itong NC2 ngayong araw. So sa ating kung NC2, meron lang tayong dalawang result, competent and not yet competent. Dito muna tayo sa competent. Pag nag-competent tayo, once na competent kayo, ibig sabihin pag competent kayo, na-accomplish nyo yung COC1, which is the appetizer and the soup, and COC2, the salad and the main course, and COC3, the hot and cold dessert. Once na ma-accomplish nyo yun, and maayos nyo naisagawa, competent na ba kayo? Hindi pa. Meron pa tayong oral questioning na tinatawag. Oral questioning, syempre dapat maipasa nyo rin yun. And once na maipasa nyo yun, the actual and the oral questioning, pag naisagawa nyo ng maayos, ngayon, totally, competent na kayo. So, let's talk about the not yet competent. Sa not yet competent, ibig sabihin, masama magpakinggan, bagsak. Pag not yet competent, ibabasa ko sa performance nyo and sa oral questioning. Pag nakita ko na tawag na yung inyong main course, for example, is hindi kaya or maganda man ang appearance, ang nasa naman ay palpak, hindi aari yun. Dapat, bago kayo maging competent or nasa performance nyo talaga, dapat ipakita nyo sa performance nyo lahat na competent kayo. So, isa pa, dapat makasagot din kayo sa oral questioning para matawag kayong competent. And so, dapat talaga gawin nyo yung best nyo para maging competent kayo. And also, huwag nyo kakalimutan na hindi porkit maganda yung presentation nyo ng pagkain nyo ng inyong lahat ng sinerve, porque ay appealing, maganda siya, nakakaakit. Pero once natikman ko yan at pangit ang lasa at hindi kayo sumunod sa standard, hindi kayo magiging competent. Always remember na hindi lang dapat maganda presentation, kundi dapat balance din ang lasa or masarap sa panlasa. Kasi hindi pwedeng, hindi rin naman pwedeng masarap lang sa panlasa pero hindi siya kaaya-ayang tingnan. So para maging competent kayo, ang gawin ninyo is ang maganda ang presentation, malinis ang plating, proportion, equal size, tapos masarap ang lasa. Diyan yung makukuha ang law of the assessor. Nagigets ba? So, once na maging competent kayo, the NC2 certificate, or yun nga yung certificate nyo, makukuha nyo ng soft copy within 5 working days sa inyong Gmail. Pero kung gusto nyo makuha is yung hard copy, siguro at least a month. Dadating na siya sa ating test dahil nandiyan sa Grand Terminal natin sa Lucena City. Okay, naiintindihan mo ng lahat? Okay, that's good. And ngayon, kung meron tayong complaint, so kung napapansin nyo, may mga CCTVs tayo. Ano nga ba purpose ng CCTV na yan? So yung CCTV na yan is connected sa test na regional natin. Pinapanood nila, monitored lahat ng ating gawain. Lahat ng kilos natin, binomonitor nila. So, ang purpose nga niyan, once na, halimbawa, huwag naman sana, halimbawa is, mag-not yet competent ka, pag meron ka, halimbawa, mali yung parang sa palagay mo, parang mali yung decision ni sir, para hindi ko deserve not yet competent. May karapatan po kayo or free kayo na mag-complain or lumapit sa amin para ipa-review sa CCTV at i-review ng TESDA regional. So, within 2 hours or hanggang nandito kayo sa aming assessment center, pwede kayo mag-appeal. Pero once na lumampas ang 24 hours and nakalabas na kayo ng assessment center, hindi na po kayo pwedeng mag-appeal sa amin. Ngayon, nandito tayo, pag nag-not yet competent kayo, kailangan nyo ulit mag-undergo sa training, then nandito papasok na tawag natin re-assessment. So,
wala namang may gustong bumagsak sa atin kasi yung reassessment, another bayad, another abala. So, ayun. Galingan ng lahat. Good luck sa inyo and God bless. And yun nga pala, bigyan ko na kayo ng 30 minutes para mag-ready and para ayusin, groom. Wala akong makikita mga necklace, earrings. Ang inaalaw ko lang is watch. And yun, 30 minutes. Be prepared. Good luck and God bless everyone. Mr. Usman. Sir. So, ayan. Mr. Usman, good morning ulit. How do you feel during the assessment? Sir, Okay din. Normal naman kumahalin sa assessment kasi even mo ako din naman nag-assessment, kabado mo na ito. Pero kung ikaw ang tatanungin ko sa iyong based on your performance and all questioning, not yet competent or competent. competent po, sir. Gusto ko sa mga na-assess ko, talagang positive lang. Pero so yun na, proceed tayo sa performance mo. Yung nakita ko naman is maganda, time management, na-manage mo na gawin on time lahat, yung present mo, na-present mo ng maayos sa akin, and same as the quality of the foods that you produce. Masarap, and well-plated, maganda ang pagkaka-plate, pero yun, maganda naman, and our question ay medyo ayusin lang natin next time, okay? Kasi yung mga assessor is kahit magaling na mag-present, mag-perform, is syempre gusto rin nila na masasagot mo yung mga tanong nila, syempre. And improve lang, yun lang ang improve natin. Pagdating naman sa performance, okay, magaling. Nakikita ko sa'yo na ginagawa mo yung best mo para maging confident ka, pero mag-manage tayo ng maayos sa gamit. Nakikita ko kasi yung mga kutsilyo, wala sa proper na lagayan. Then, sa panapansin ko rin kanina, is, di ba meron tayong pinag-produce tayo ng mga towels? Meron tayong 3 towels, at least 3 for our hands, for the equipment, and sa lamesa natin panlinis, pantuyo. Nakita ko kanina yung isa parang pinampunas mo sa kutsilyo, then pinampunas mo sa lamesa. So, okay lang. So, learn from your mistakes. And ang gawin natin ay improve. Kasi pag gano'n, maaari namin ito ng cross-contamination since nasa food industry tayo, dapat aware tayo sa mga ganong bagay. And, ayun. So, isa pang nakita ko naman na medyo negative is yung cleanliness natin. Medyo ihiwalay natin yung kalat kasi pag bumalot, yun na, nagpapasok sa cross-contamination. But the overall performance is great and ayun. So, gusto mo na bang malaman kung result yun? Yes, sir. Congratulations, Mr. Usman, you are competent. And sana, lahat ng mga ginawa mo dito or tinuro sa'yo ng assessment center na during training and during assessment is may apply mo rin sa real world and maging globally competitive tayo. Nasa dapat maging matatag and productive tayo lagi sa lahat ng pagkakataon. Yun. Once again, congratulations, Mr. Usman, you are competitive.